Magandang araw po sa ating lahat. Ako po ay naatasan this day na mag-share ng message coming from the Word of God. And ang ating theme po ay on Christmas. At ang ating pong title sa meditation na ito ay Heaven's Doorways for Christmas. Heaven's Doorways for Christmas. Usually po ang Christmas ay it should supposed to be a merry event. It should be a time of rejoicing. Kaya lang po minsan, instead na masaya ang mga tao, dumarating ang sadness, anxiety, depression para sa iba pag dumarating po ang Christmas. Pero sa ating pong mga mananampalataya, alam po natin na it is one of the most important events of our Christian walk. So this day po, we will be looking at two individuals who had the experience of encountering or being the first to witness Christmas. At itong dalawang babaeng ito po, they are almost opposite from each other. But they have one heart toward God. Ang una po ay si Elizabeth. Ang ibig sabihin ng Elizabeth ay God is my oath, ang Diyos ang aking panata. Alam naman po natin na siya po ay nanggaling sa lahi ni Aaron. She came from the priestly family. At sabi ng Bible, si Elizabeth at ang kanyang husband na si Zechariah, they were righteous in the sight of God, observing all the Lord's commands and decrees blamelessly. So pag sinabi po nating blamelessly or blameless, hindi nangangahulugan na sila ay wala na pong kasalanan. Pero sila po ay tinatawag nating righteous o matuwid. Sinisikap po nila na talagang sundin ang kalooban at ang utos ng Panginoon. At bilang asawa ng isang pari na si Zechariah, Elizabeth most probably was chosen to be the wife of Zechariah. Hindi lamang po siya basta-basta na nagkagusto lang si Zechariah, talaga maaring ipinag-pray talaga siya at siya po yung pinili ng Panginoon. Kasi siya po ay pious. At nung kapanahunan na yon, sinabi po sa Book of Leviticus na dapat ang magiging asawa ng priest ay should not have been married before. So ganun po na pinili talaga si Elizabeth. At siya rin po ay bilang a pious woman, ngayon sinabi natin kanina na she was also blameless before the Lord. Pero despite ng kanya pong pagiging righteous before the Lord, being dedicated and loyal and faithful to God, meron po siyang diferensya. Siya po ay barren. Siya po ay baog. At for many years, hanggang sa tumanda na po siya, siya po ay hindi natugunan ang kanyang panalangin, ang kanyang desire na magkaroon po siya ng anak. At maaring nawala na po siya ng pag-asa during that time, but she never gave up being a servant or loyal servant of God. Kasi po nung unang panahon, being childless is a disgrace. It is a form of humiliation. It is also a shameful thing. And it is even a curse. Sumpa po sa kanila ang tingin sa mga babaeng baog. At ang masama pa po nito, hindi sa lalaki ang tinitingnan nilang dahilan ng pagdala ng sumpa, kundi doon sa babae mismo. So, ganun yung kalagayan po ni Elizabeth during that time. Ang maganda naman po, si Zechariah remained faithful to her. Hindi po siya kumuha ng other wife. Kasi nung panahon nila, allowed po na kumuha ng isa pang asawa, ang isang lalaki kung sakaling ang kanya pong asawa ay hindi siya mabigyan ng anak. Katulad po nung asawa ni Hannah, yung mother ni Prophet Samuel,
dahil hindi nga po magkaanak si Hannah during that time, si Elkanah ay kumuha rin ng kanyang kumuha rin po ng at isa pang asawa. Pasensya na po kayo kasi ako po ay nasa Sambales, ano. Pero si Zechariah po remained faithful to Elizabeth. Pero tingnan po natin ang pagdalaw ni Angel Gabriel kay Elizabeth. Although the angel Gabriel came to Zechariah, the announcement or gift of a child is actually a blessing more to Elizabeth. Po? Ang ibig sabihin po nito, kahit na ang blessing should be ay inilaan para kay Zechariah, dahil sabi po ng Bible na God heard the prayer of Zechariah. It is actually a blessing din, more of blessing kay Elizabeth. Bakit? Kasi po, nung nagkaroon na po siya ng blessing of a child, even from the announcement itself, on the very start, lahat po ng taon ng paghihintay, ng pag-iyak, ng pananalangin, ng takot, ng kahihiyan, ang shame and reproach were totally erased. Iba po yung shame at saka yung reproach. Yung shame po kasi yung ikaw mismo yung nahihiya, no? Pero yung reproach naman po, ito yung lahat ng paninisi, panunumbat ay sumasa iyo. Kaya ganun po yung nangyari kay Elizabeth. Maaring nung first year, masayang masalesa, naghihintay, umaasa, second year, third year, 10th year, 15th year, at ganun din po ang tagal hanggang sa, yun na nga, halos nawalan na siya ng pag-asa. Pero isang araw, dinalaw po siya ng Panginoon. At sabi po sa Luke 1 verse 25, nung siya na po ay nag-conceive na, nalaman na niya, nagkatotoo ang sinabi ng anghel. Sinabi niya, ito po yung sinabi niya sa Luke 1 verse 25, "The Lord has done this for me. In these days, He has shown His favor and taken away my disgrace among the people." So, ang sinabi niya po dito ay among the people. Hindi niya sinabi na among the women. Kasi po yung kahihiyan talaga niya ay pinag-uusapan ng mga kababaihan habang sila po ay nagmamarites, no? Pinag-uusapan nila lagi si Hannah, si Elizabeth. At hindi lamang mga kababaihan, pati mga kalalakihan, maari sa pagtipon-tipon nila, kahit na mga kamag-anak nila, mga kalalakihan, maari ni Zechariah. Ay pinag-uusapan din ang kalagayan ni Elizabeth. At maaring they were also suggesting to Zechariah to get another wife. Pero nung nagkaroon na po ng answer to her long time prayers and dream and desire of her heart, lahat po ng kahiyan na yon nawala po lahat. Kaya nga po, si Elizabeth is a showcase of how a faithful woman should be. At ito po yung ating gagawing model bilang mga kababaihan. Unang-una po, ang lineage po ni Elizabeth, alam niya po na siya ay galing sa priestly lineage, priestly family na galing kay Aaron, kaya pinanatili po niyang pure ang kanyang pananampalataya. Tayo din po bilang mga lingkod ng Panginoon at tinawag ng Panginoon, mga kababaihan, we have also to keep our faith pure. How do we do this? We have to really believe in our heart. We have that Jesus is not just a prophet, He is not just a teacher, He is not just a master, but He is the Son of God. He is God, one with the Godhead or with the Trinity. Kailangan po nating establish ang faith natin upang sa ganon, hindi po tayo mawala sa pananampalataya dahil napakarami na pong katuruan ngayon. Pero dapat ma-establish po natin ang ating faith kay Lord Jesus. Number 2 po na pwede natin maging showcase or maging model si Elizabeth ay yung pagiging faithful niya despite the challenges. Yung mga disappointment niya sa buhay,
At parang pakiramdam niya ay useless na siya, wala na siyang pakinabang dahil nga po sabi ng Bible na siya po ay may edad na, no, during that time, and she felt unfruitful, and perhaps she felt that she was a failure. Pero nanatili po siyang faithful sa Panginoon. So ano po ang makikita nating lesson doon? Tayo din po, we have to remain faithful sa atin pong pananampalataya. We have to keep the faith. Manalangin tayo, we keep on praying, we keep on serving God, we keep on believing God. And number 3 po, in order for us to see Elizabeth as our role model, Elizabeth was obedient to God and her husband. So, hindi lang po tayo kay God magiging obedient, kahit na po sa mga may asawa po. Sa mga married woman po, sabi po ng Bible, we have to submit to the husband and obey him and honor him. Kahit na halimbawa po, mas malaki pa yung kita mo doon sa asawa mo, we have to respect always ang asawa, lalong-lalo po sa harap ng mga anak. Nakita po natin ito sa buhay ni Elizabeth. Nung tinanong po siya, anong pangalan ng magiging anak niya nung siya po ay John was about to be circumcised. At sinabi niya, his name is John. So, nagreklamo po yung mga kamag-anak, bakit John ang ibibigay mong pangalan? Wala naman kayong kamag-anak na John. At maaring nagduda pa sila na bakit John ang ipapangalan niya. And during that time, si Zechariah was mute. Pipi po siya, hindi po siya makapagsalita. Pero despite that, sinunod pa rin niya yung sinabi ni John, ang pangalan ng kanilang anak, ni Zechariah, na ang pangalan ng kanilang anak ay John. To the unmarried woman naman po, pag sinabi mong unmarried, widow ka na o single ka pa rin, sabi po ng writer sa Book of Corinthians na we have to please the Lord. Kasi po ang married woman, marami po siyang obligasyon. Pero ang mga kababaihan na unmarried, they have more time to serve God. So, gamitin po natin ang pinakamainam ang atin pong panahon sa paglilingkod sa Panginoon. Last po na Elizabeth can be our showcase or model. She believed the Lord, and because of this, she's the first person to confess Jesus Christ as God in the flesh. So siya po yung unang nagsabi na yung nasa sinapupunan ni Mary po ay siya po ay ang Kristo. At siya po ang binanggit niya po ay the mother of my Lord. So yun po si Elizabeth. So ang ikalawa naman po nating titingnan na bilang showcase naman po ng ating faith ay si Mary. Si Mary po ay usually, lalong-lalo na po sa mga non-RC po, non-Roman Catholic, ay Mary is usually discredited, disrespected, vilified, even insulted, no? Pero sa atin po mga manampalataya, we know that we should respect Mary as a person. Hindi po yung image na laging ginagamit or iba't ibang pangalan na ginagamit para kay Mary, representing daw Mary, but we should respect her. Bakit po? Kasi sabi po ng description ni Angel Gabriel, sabi niya po, tinawag po niya si Mary in three terms. Ito po yung sinabi niya, highly favored one, the Lord is with you, blessed are you among women. So, napakaganda po nung binigay na description ni Angel Gabriel sa kanya. Highly favored one, the Lord is with you, blessed are you among women. Pinagpala ka sa lahat ng mga babae. So, kahit nga po si Eva, siya po yung unang nilikha ng Panginoon, and she was very pure during that time, and she was a virgin. Pero hindi siya tinawag na ganito. Pero yung description na to na binigay ni Angel Gabriel galing sa Panginoon, ayun po, no? She is blessed among women. And during
nung tinanong po ni Mary paano mangyayari ito na gayong siya po ay isa pong virgin, sinabi po sa kanya ng Angel Gabriel na the Holy Spirit will come upon you and the power of the highest will overshadow you. So ang Lord Holy Spirit, hindi po siya pupunta kanino man kung ikaw po ay unpure or marumi. Ang pinapanahanan po ng Lord Holy Spirit is a clean and righteous vessel. At sabi rin po na wala pong babae sa buong mundo na binigyan ng ganitong assignment na dinadala sa kanyang sinapupunan ng anak ng Diyos. Pagkasabi po ng Bible muli, the Holy One who is to be born will be called the Son of God. So, with this, Mary is our showcase or model of faith. Unang-una po, because of her firm faith in God. Alam niya po ang scriptures. Magbabasahin niyo po yung book of Luke. Makikita niyo po dito na bagamat si Mary ay bata pa at siya ay babae, nung unang panahon hindi masyadong binibigyan ng halaga ang kababaihan. Alam niya po ang scriptures po. Basahin niyo po doon sa Song of Mary na binanggit niya po ang salita ng Panginoon. At ang kanyang pananampalataya po ay very rare sa kanyang kapanahunan. Number 2 po, si Mary is obedient to God. Pagkat ito yung sabi niya, behold, I am the maidservant of the Lord. Let it be done to me according to your word. So, na-realize po niya na yung dumating sa kanya ay utos ng Panginoon, kalooban ng Panginoon. So, bagamat natakot po siya na maaring mamatay siya, maaring i-divorce siya ni Joseph at maaring siya po ay batuhin ayon sa batas. Pero she submitted fully to God's will. So tayo din po, we have to know the Word of God. Araw-araw po, gawin natin po na pagkain natin ang salita ng Diyos. At maging obedient tayo sa Panginoon. Pagkat sabi ng Lord na obedient is better than sacrifice. So for our final thoughts po, Elizabeth and Mary are the doorways of heaven that brought in the first Christmas story in the history of mankind. Ulitin ko po ito, no? Elizabeth and Mary are the doorways of heaven that brought in the first Christmas story in the history of mankind. They did not compare themselves with one another because they recognized that each woman has an assignment or a role coming from God. Tayo rin po mga kababaihan, ini-encourage po tayo ng buhay ni Elizabeth at ni Mary na wag po nating ikumpara ang bawat sa atin. We have to recognize na according to Psalm 139, we were wonderfully created by God, each and every one of us. Si Mary po at si Elizabeth, nagtulungan po sila. Alam niyo po ba na si Mary po, ay si Elizabeth rather, ay nagtago po siya ng 5 months. No, kasi po maaring siya po ay natatakot sa mga sasabihin ng mga tao. Pero nung dumating po si Mary, she was encouraged at nag-reveal na po siya na nga po ay buntis. Pagkat nung dumating si Mary ay at sabi po ng Bible, si John na nasa sinapupunan pa during that time ay lumundag sa tuwa. So ito po ay confirmation ng prophecy at naging silent partner si Mary at saka si Elizabeth. So as women of God, kanino tayo maka-identify sa araw na ito? Kay Elizabeth ba na matanda na siya at sinasabing useless na siya? Maaaring ganun ang feeling mo na apakatagal ko nang nagsuserve kay Lord, tumanda na lang ako sa pagsuserve kay Lord, pero parang pakiramdam ko ay useless ako. No? Wala na yung dating lakas ko. O kay Mary ba na may pinagagawa sa iyo si Lord pero natatakot ka dahil bago ka pa lang sa pananampalataya? Gawin po nating role model natin ang dalawang kababaihan na to. We have to be faithful to God. We have to be obedient to Him. We stand on His word and His promises because our God is a miracle working God. He does not change. We know the word of God and it says Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. And if the Lord made a miracle in the time of these women during that first Christmas, He can do the same to us.
So as we approach Christmas season, let us ponder in our hearts God's promises. Let the will of Christ be conceived in our hearts, and in due time give birth to what the Lord has in store for us. Because that is the essence of Christ's birth in us. Because our God is a rewarding God. God is a rewarder. Lahat po nung mga akala nating hindi naririnig ng Diyos, hindi binibigyan ng tugon ng Panginoon, nakasulat po lahat ng iyan. So, don't lose hope. Continue on and be encouraged that we have a loving, miracle-working God, for with God, all things are possible. So, magandang umaga pong muli at pagpalain po tayo ng Panginoon.